So kapag ganito, meron kang minus or 1 over square root ng 1 minus x squared. Ito equal lang to sa arc sine or inverse sine ng x mo plus c pag in-integrate. Hirap nga yung cellphone ko eh. Ganoon lang naman yung guys kapag arc sine. Sine to the power of negative 1. Ang haba naman yung boss. Pero pwede yung arc sine, that's correct. Basta yung form niya is meron kang square root ng 1 minus. Minus, tatandaan mo guys ha. Nauna yung constant bago yung variable. Anyways, kung meron tayo na ito guys na integral ng 1 over 9 plus x squared dx. Kapag plus naman to guys, tangent yung ginagamit or arctan, no? Pero remember, recall lang natin na meron tayong formula for this. So meron tayong let's say integral ng 1 over a squared plus x squared. Sabihin natin x squared dx. Eto, magkakaroon lang tayo ng 1 over a arctan or inverse tan. Arctan na lang gamitin natin ng x over a plus c. So ngayon, kung hanapin natin yung x tsaka a natin. So galing sa given natin, so meron tayo ditong a which is yung constant. So yung square root mo lang yung a mo, which is yung, diba a squared, equate mo siya sa 9. So pag in-equate mo to sa 9, do mentally alam natin yun eh. So magkakaroon tayo ng a which is equals to 3. Square root natin siya both side. Ganoon din sa kabila. So yung x squared, magkakaroon tayo ng x, di ba? Pero yun na yun eh. So lagay na natin yung formula. Plug na lang natin. So magkakaroon tayo ng 1 over yung a natin na 3. Tapos arctan ng x over 3 plus c. Ano ko lang may a? Pero ganun siya ginagawa. Anyways, so meron tayo na ito guys. So ito pa rin yung gagamitin natin na format. Pero remember, ito kasi naka 4x squared. So magle-let you tayo doon para makuha natin yung sagot. So pag nilet natin yung u natin dito as yung 4x squared natin. Pero pwede na yun eh, 2x. Di ba? Kasi di ba ang form natin is ito, a squared plus x squared. So itong 4x squared natin, pwede natin to kasi i-rewrite as 2x na naka-squared. So pwede mo siya ilagay dito as ganyan. Kasi itong 2x times 2x is 4x squared. Kumbaga ito magiging ganito. 1 over 1 plus 2x na naka-squared. So naka-form na siya ng ganito. So which means, pag nilet natin yung u natin as 2x. So ito yun yung u natin. So ano yung magiging du natin or dx? So katulad ng ginawa natin last time, 'di ba? I-differentiate natin sila both side. So magkakaroon tayo ng du equals 2 dx. Derivative ng 2x is 2, then dagdag lang tayo dx. Then solve for dx, so di-divide lang natin by 2. So magkakaroon tayo ng dx equals sa du over 2 natin. Sundan. Then pwede natin siya i-rewrite dito, which means galing dito magkakaroon tayo ng integral ng 1 plus
1 plus u squared yung sunod, di ba? 1 plus u squared. Tapos yung du natin, ito, ay yung dx, magiging du, ay yung dx na wala. Tapos meron ditong dx, magkakaroon tayo ng du over 2. So times lang natin sa du over 2. Then ngayon meron tayo ditong constant na 2. Pwede natin constant na tama. Pero sa denominator siya. So di ba ang ginagawa natin doon, ilalabas natin 'yon. Kasi itong form na to guys, sa tangent na to eh. Bali ito, yung fraction nito, ilalabas natin as 1/2. So magkakaroon tayo ng 1/2, tas integral ng 1 over 1 plus u squared du. So ito, pares na siya nito na part. Pwede mo na ilagay dun yung ano natin, tawag dito, yung ginawa nating ito ba tawag doon? Diba? Hindi ko siya ma-explain pero ganyan siya ginagawa. Pero ito madali na to eh. So kapag ganito na yung formula, magkakaroon tayo ng anong magiging final answer. Ito same na to pag in-integrate na eh. Saan, di ba? 1/2 tapos arctan ng ano? Ng u natin plus c, di ba? Then ibabalik na lang natin yung u natin as 2x. Oo, ganoon na lang siya gagawin. So magiging final answer natin dito is 1/2 arctan 2x plus c. May tanong dyan, alam ko. Yeah, may tanong ako. Ay, arctan. Sorry, arctan. Yan. May tanong. Eto, bakit dito x over a? Tapos dito u. Bakit? Yeah. Ay na. Alam ko may nagkatanong din na ganyan eh. Kasi ito nilet yun na to guys. Oo. Nilet yun natin siya as arctan yun na. Kapag nag-let you ka, itong part na to is magiging buong yun na yun. Then kung ano yung nilagay mo dito, yun na ilalagay mo dito pag sinubstitute mo. Alam ko na may nagtatanong yan sa isip nila. Sabi nun, bakit yung isa x over a, tas eto u? So ganoon siya ginagawa. Tama. Sigurado may nagtatanong sa isip nila dyan na ganon. Du over a squared plus u squared. Saan naman yung galing? 1 over a arctan. Ito dito nga. Oo. 1 over a arctan u over a. Sabagay, yung a natin kasi 1 lang. Oo nga, tama. Hindi natin nalagay yung 1. Oo nga, tama. Para maintindihan lalo. Galing mo yan talaga. Ang galing mo talaga. Ang paliwanag yan. Ba't hindi ko nilagay yung a? Kaya pala, wala yung a. Pero parang nirekta na kasi siya eh. Kasi 1 lang naman yung a natin. So pag in-over 1 mo siya, edi u over 1 pa rin. Edi 1 u pa rin yun. Pero syempre kung iba yung a natin, magbabago yun. So explain natin ulit ng maayos. Bali ganda siya guys. Para sa hindi naintindihan, ang galing talaga magpaliwanag ng engineer. Thank you. Galing. Ganito siya guys ha. Nagkataon kasi dito yung a natin is 1. So bale, kapag nilagay natin dito yung a natin as 1, kasi yung x diba siya yung u. Kumbaga u over 1, u pa rin siya. Kaya dinirekta dito siya na u. O hindi yun naintindihan, sige lagay natin dito guys. So diba galing dito na 1 over 1 plus u squared du. Bali may formula siya na 1 over a arctan u over a dapat.
Ulitin ko nga, parang hindi nyo naintindihan eh. Duda ako, alam ko parang hindi naintindihan eh. Paliwanag natin ng maayos. Parang may nagtatanong sa isip ko na nagsasabing, gagi, hindi ko naintindihan yun ah. O parang nararamdaman ko na may tao dyan na hindi naintindihan, hindi lang nagsasabi. Pero ramdam ko eh. Oo. Wait lang, hanap ng papel. Pangit na mga papel ko, puro may ano. Paano mo nalaman niya? Nararamdaman ko talaga siya guys, kasi sa akin, sa part ko na ano na parang hindi rin siya masyadong klaro sa akin. Pag parang yung pagka-explain ko kasi hindi klaro eh. Na tinuturo ko siya na parang hindi klaro sa akin. Siyempre, ibig sabihin nun, yung nanonood, hindi rin siya klaro doon. Pero papaliwanag natin na mas maayos. Thank you engineer, no? Naintindihan natin ng maayos. Iba talaga si engineer. Dahil dyan, tingin ako gifts. Wala gifts niya. Ba yan? Turo ko lang turo, di ka nagbibigay. Joke. Thank you, naintindihan ko yun. Actually, may na ako sa ganda sa inverse ng ano, ng derivative. Hindi ko to porte, pero gusto ko ituro rin. Anyways, balik tayo dito. Ito naintindihan na kanina Natsu eh. Ayan o. Ganyan siya ginagawa. Ay, tingin na konsensya. Iba ka talaga ya. Tingin na konsensya kaya. May konsensya ka pala. 1 over 1 plus 4x squared dx. So, paliwanag natin. Ayos. So, remember. Ay, thank you. Nakonsensya siya eh, no? So, meron tayo dito guys na given na integral ng 1 over 1 plus 4x squared dx. So, ibig sabihin kapag plus, ang ginagamit natin arctan. Remember to yung give. Ito yung standard niya, no, na formula. Pero remember din na yung x squared natin dito may kasama siyang 4. So, ibig sabihin din natin siya pwede i-directa dito sa formula neto. That's why magle-letyo tayo. Or pwede natin to kasi i-rewrite as ng integral ng 1 over 1 plus 2x na naka-squared dx. So, which means, pwede ka lang mag-let you. So, pag na-let you natin, yung 2x, then kinuha natin yung derivative nila both sides. So, magkakaroon tayo ng du equals 2dx. Then, i-divide lang natin sila both side by 2 para makuha natin yung value ng dx, which is magiging du over 2. So, ito, pag nire-rewrite ulit natin tong formula na given natin, pwede natin siya i-rewrite as integral ng 1 plus 1 plus u squared dx. Sige, dx muna. Pero pwede mo siya ilagay dito eh. Pero mamaya natin ilagay. Wait lang, may nag-co-host. Lumaki tuloy. May ads. Yan. So, ganito yung format mo yan. Ngayon, remember, sa arctan natin, meron tayong formula na 1 over a arctan x over a plus c. Diba? Dapat hindi ko na sinulat to. Pero sige, nandyan na yun. So, i-rewrite na natin to guys. Meron tayong integral ng 1 plus 1 plus, yung u natin is 2x. Parang mali. Yun na lang muna. Tapos yung dx, gagawin natin siyang du over 2. Oo nga, papalitan ko muna nga. Para hindi malito. So, yung dx, papalitan na natin siya ng du over 2. Then, sabi ko nga last time guys, kapag meron tayong denominator na 2, ilalabas natin yun sa integral sign as 1/2. Kasi 1 lang naman dito na nakalagay, di ba? So, ito pwede na siya maging 1/2 ng integral ng 1 plus u squared du. And eto guys, same na siya dito sa format nito ng eto. So, pwede mo na kunin yung a tsaka yung x natin. Kasi di ba meron ditong 1 over a tsaka x over a.
Or ito, pag nire-rate natin, nagpa-blur. Lagay natin dito. Kasi yung integral guys ng 1 plus 1 plus u squared du. So bali in terms of u mo lang siya, given yung formula kanina. So magkakaroon tayo ng 1 over a arctan ng u over a plus c. Parang ganyan yung format niya. Yan. That's why kanina, dahil kasi dito meron tayong a na 1 lang, hindi siya nilagay kanina. Pero ngayon lalagay na natin para maintindihan. So yung a, remember, galing sa formula natin meron tayong 1. Then yung u natin is yung ginawa natin na 2x. Ito yun. So ipa-plug na lang natin yun. So ibig sabihin, galing dito, magkakaroon tayo ng 1/2, then i-integrate na natin to. That is magiging arctan. Di ba? Toto times natin sa 1/2. Nagugutom daw siya. Uy, naiintindihan niyo ba? Uy. Uy. So magkakaroon tayo ng arctan. Kung nagigets nyo, hindi. Hindi natin nagigets eh, wag na nga. Sabay pa-plug na lang natin yun. Wait nga, may mali yata. Kita. So balikan na lang, ibabalik na lang natin yun. So di ba meron tayong 1/2? And remember, meron tayong 1. O, lagay natin pa isa-isa para maintindihan. So galing dito guys, remember ha. Oo nga, wait lang, isa-isay natin gamit itong formula. So yung 1/2 galing yun dito. Nasa labas na integral sign. Ngayon, meron tayo ditong i-multiply kasi i-integrate na natin to. Remember, yung formula niya o yung standard niya is 1 over a arctan ng u over a plus c natin. So ngayon, meron tayong 1. Yung a natin is 1. Then meron tayong arctan ng u. Remember, yung u natin is 2x. Over yung a natin na 1 plus c. Malagyan natin yung plus c. Yan. Yan. So ngayon, eto pag multiply natin to dito guys, magiging 1/2 pa rin siya. That's why yung final answer is magiging 1/2 arctan. Yung 2x over 1 is 2x plus c. So parehas pa rin siya kakalabasan. I think yung kanina kasi medyo malabo eh. Eto medyo malinaw na I guess. Alam ko nagtatanong kayo kanina sa isip din eh na ba't magkaiba yung formula? Bakit naging yun na lang? Bakit naging ganyan? Pero ganun siya ginagawa. Nagkataon kasi dito yung a natin is 1. Kaya dinirekta na siya. So kung hindi yun 1, like 25, 4, mga ganyan. So iba yung kakalabasan nun. Sundan?